Hello at welcome sa inyo. Nandito ko ngayon sa Jazz and Jess Villa sa may Marungkilyo, San Rafael, Bulacan. At ngayong araw ay gusto kong pag-usapan itong DJI Neo 2. Ito yung sa tingin kong pinaka-user-friendly, pinaka-budget-friendly at pinaka-astig na drone na mabibili mo ngayon ng DJI. Isa sa mga pinaka-gusto kong feature na to ay napakaraming different ways na pwede mo itong paliparin. At yun yung gusto kong pag-usapan ngayong araw. By the way, kung di ka pa pala nakasubscribe sa channel ko, andyan lang naman yung subscribe button sa may baba. Libre naman pinutin yan. Sobrang laking tulong kung masusupport mo tong channel at makakapag-subscribe ka and malalike mo tong video na to. Okay, simulan na agad natin. Let's go! Okay, pag-usapan natin yung unang way para mapalipad nito. At yun ay using itong drone lang mismo. Pwede mo siyang paliparin kahit wala kang remote. Kahit ito lang mismong drone na to yung hawak mo. So, meron itong sariling screen yan. May built-in screen siya dyan. Tapos dito sa screen na to, pwede mong piliin kung ano yung mode na gusto mong gamitin. Ayan, sa may gilid ng drone, yung pindutan para maiba yung mga mode niya. Bali, tatlo yung pindutan dito. Ito yung pang pili, and then ito yung pang select. So, yan yung screen niya. Yan, yung iba't ibang mode niya. So, hindi ko na i-discuss lahat yun. Papakita ko lang sa inyo yung mga pinaka-basic flight mode niya. So, sa mga pinaka-basic na mode na to, itong follow, meron pa siyang mga parang sub-menu na pwedeng pamilian. Pwede kang magpalipad ng high, flat, low angle. Yan, high angle pipiliin natin. Tapos, ito yung distance niya. Medium close tsaka far yung distance. Try natin ang medium lang. Tapos kung saang direction kanya ipa-follow. Right, rear right, rear left. Okay, try mo natin itong rear. Siguro ito yung pinaka-basic. Tapos once na ma-select mo siya, ang gawin mo lang, pipindutin mo itong orange na to. Ka-countdown siya. Tapos, ayan, pag naka-follow mode siya, pag naglakad ka, susundan ka lang niya. Ayan, dire-diretso lang siya magre-record. Tapos kaganda, pag naka-follow mode siya, pwede mo siyang kontrolin ng kamay. So, pag nag-blue na yung ilaw niya, pwede mo siyang ilipat ng pwesto. Ayan. Gusto mo ng mataas. Gusto mo ng mababa. Nasa 10 minutes. Tapos pag akin-close ko yung kamay ko, maglalak ulit sa akin, susundan na ulit niya. Ganyan lang siya, constant lang siya mag-record. Tapos pwede ko ulit ibahin yung angle niyan. Another command na pwede mong gawin is pwede mong baguhin yung distance niya. So, tataas pala dalawang kamay mo. Pag binuka mo yung kamay mo ganyan, mag-ano siya, parang zoom out. Then, close. Pwede na ulit ako maglakad. Kasi ka-capture niya. Pwede ko rin taasan. Pag gusto mo namang ilapit, pag ganyan mali kamay mo, tapos pag didikitin mo, lalapit naman siya. And then dahil masyado siyang mataas, baba ka. Ayan. So napaka-cool na tong mode na to kasi pwede mo tong gamitin. Kaya nadadaan. O man sa may gilid. Pwede mo gamitin yung drone kahit wala kang dalang kahit anong device. Kahit ito lang mismong drone yung dala mo at saka mga extra batteries. Pwede ka na mag-vlog, pwede ka mag-walk and talk. Pwede mong i-present yung pinupuntahan mo. And then, napakasimple lang. Pag gusto mo na i-retrieve yung drone, bubukas mo lang yung kamay mo, lapit siya. And then, magla-landing na siya. Diba? Okay, another function. Try naman natin tong selfie shot. Okay, ito namang selfie shot. Pag sinet mo siyang ganyan, pwede ka mamili kung ilang shots yung gusto mo. 4 set, 5, 1, 2. Set ko lang ito ng 3. Tapos yung distance niya, high angle and wide, medium, high angle and close-up, low angle and full, wide. Ito, testing natin itong high angle and wide. Sa tingin ko ito yung magiging pinaka-useful, tsaka yung laging gagamitin pagka magpipicture ka gamit to. So, halimbawa, nasa maganda kang view, nasa pinasyalan ka, tapos sobrang ganda ng view, gusto mo mag-selfie, tapos wala kang taga-picture, ito lang. So, i-command mo siya, and then click mo lang. Yan, kunyari, magsiselfie kami tatlo. Selfie shot. 3, 2, 1. Countdown. Lipad. Pupesto siya. And then, magbiblink kayo ng 3 times. Okay, yun yung first shot. Pangalawa. Last one. Alright. Tapos babalik siya sa'yo. Kusa. Open mo lang yung kamay mo. And then, kusa siya maglalanding. So, yun lang yung dalawa sa maraming modes na pwede mong pagpilian dito sa may DJI Neo 2. Follow mode, tsaka selfie shot. Sa tingin ko yung dalawang pinaka-useful, pinaka-common na magagamit dito. Okay, punta na tayo sa pangalawang way kung paano paliparin to. Pwede siyang paliparin drone plus cellphone. Okay, ito yung pangalawang mode na pwede mong gawin. Ang kailangan mo lang ay mag-download ng DJI
Fly app dito sa phone mo. Ang kaibahan lang niya sa may mismong drone lang yung pang-control mo. Meron kang konting control dun sa may drone. Kasi hindi siya basta-basta lilipad lang niya nang walang nagko-control. At least connected siya sa phone mo. So buksan mo lang yung Fly app, makikita mo dyan yung drone. And then, ayan, connection successful. Dito pala sa may camera ko pwede rin. Ayan. Tapos ito na siya. Try natin ulit yung kaninang mode. So follow, ito yung mga mode niya. Follow, mayroong rocket, dolly, zoom, cycling, follow. Sige, follow na lang ulit. Tapos ito yung kung saan kanyang susundan. Sige, sa front naman. Okay, dito mo na siya i-start sa phone. 3, 2, 1, countdown. Okay, so ayan, nakaibigan lang na to. Kontrolado ko siya sa phone. Pwede kong i-stop, pwede kong baguhin yung mode. Okay, nagre-record na siya. So susundan ako ng phone ko. Yung drone. Ang alam ko dati, lumipat siya sa harap eh. Ayan, kasi naka-front. So pag humarap ako dito, kailangan lumipat siya. Pwede ko rin yata ang control nito ng hand gesture gamit to. Ayan. Okay, so during phone control, pwede mo din siyang i-hand gesture. Siya, pwede ko maglakad-lakad. Siya na yung bahalang magpakita ng view. Okay, tapos pwede ko siyang ilipat. Ayan, gusto ko naman left. So, nandiyan naman siya sa left ko. Ayan, right side. Sakto. Okay, pag in-stop ko to, so open ko yung palette ko. Ayan, lalapit na siya. And then, land. Okay, so yung first at second way para makontrol to yung drone only tsaka drone and mobile phone. Medyo limited lang yung distance niya. Yung kaninang nung zoom out ko siya, yun na yung pinakasagad na distance niya kasi kailangan niya ma-maintain yung visual or yung vision niya sa nagko-control. Kasi nga di ba nakakontrol siya ng palm. So pag masyado sa lumayo, hindi mo na makakontrol yung drone. Kaya yun lang yung sagad na distance niya. Okay, dito naman tayo sa pangatlong way para makontrol tong drone. Drone na connected dito sa may remote controller. So merong iba't ibang controller na pwede mong gamitin dito. Compatible siya dito sa RCN3 at sa RC2. So yung RC2, yun yung version na to na may sarili siyang screen. Di ba na kailangan mag-connect na tong mobile phone. Pero dito sa may RCN3 naman, bali same lang halos lahat ng feature no. Maliban nga lang doon sa may screen na yun. Tapos ang alam mo, mas marami lang yun na na custom buttons dito. Although dito naman sa may RCN3, very capable na rin to. Na-adapt na rin yung feature na to na O4 connection na kung saan pwede mong mapalipad yung drone mo up to 4 kilometers, I think, yung max distance niya. Tapos pag tinignan mo tong drone, makikita mo sa harap nakalagay in RC control. Ibig sabihin, ito na yung nag-control sa kanya. So para sa akin, ito yung isa sa pinaka-reliable na way para paliparin tong drone kasi safe na yung drone mo, nakakonect siya sa GPS, and at the same time, ma-achieve niya yung maximum distance na pwede nitong liparin. Sige, try tayo magpalipad. Okay, gamit tong connection na to, mas makaka-capture mo na yung buong view na tong villa. Tingnan natin yung overview. Kagandaan dito sa mode na to or sa may way ng pagpapalipad na to, meron kang full control sa drone mo tsaka ma-achieve mo talaga yung maximum distance niya. Okay, dito na rin sa mode na to yung mga quick shots. Sige, mag-try tayo ng isang quick shot. Ito, unahin natin tong circle. Sa tingin ko tong circle na to yung isa sa pinaka-useful para sa tulad kong event photographer or event videographer kasi ito yung isa sa pinaka-common na shot na ginagamit namin. So, yan. Set mo lang yung subject mo kung saan yan ang iti-take yung shot. Alright, so yun yung pangatlong way para mapalipad tong Neo 2 drone controller. Ayan, okay, ito na yung pangatlong way para kontrolin tong drone na to. At yun na itong gamit tong FPV goggles, itong DJI N3, goggles N3, tsaka itong motion controller. Okay, so ang kaibahan naman to na sa naka-controller, yung gamit ko kanina na RC-N3, first person view or FPV, para ka nasa loob ng drone. Parang ikaw yung pilot na nag-control dito. So magre-record ako dito sa screen, so para makita nyo yung nakikita ko. Ayan, so yun yung nakikita ko ngayon. Point of view dito sa may drone. No, start motor tayo. Okay, para start yung motor. Ayan, pinutin mo ito ng 2 beses. Motor starting. Ayan, press and hold. Tutunog to. Tapos magla-launch na siya. Okay, so control ko na siya gamit itong FPV remote. Okay, ang controls na to, pagka kinalabit ko tong trigger na to, magpo-forward siya.
Ayan, forward. And then pag ganyan naman, backwards. Pag inatras kong ganyan. Forward, backward. Kasi para bumaling yung drone, kailangan mo lang i-press to ng kalahati. And then, yan, half press. And then titilt mo lang. Tilt sa kanan, tilt sa kaliwa, tilt sa kanan, tilt sa kaliwa. So, pag pinandar mo siya, ganito lang. Yan, kalabitin mo lang. And then, yan, pwede mo nang tingnan yung paligid mo. Yan, ang kagandahan dito sa ganitong mode, magagawa mo yung mga ganitong klaseng shots. Diba? First person view. Talagang maituturo mo yung mga audience mo. Ano, kitang-kita may pogi na nagko-control ng drone. Yan. So itong DJI Neo to, isa lang to sa mga drone na capable na ang ganitong klaseng shot, ng FPV. I think yung isa pang ganito yung Neo, and then yung Avata at saka Avata 2. Okay, so ito na ulit siya. And then para ilan to, pwede mo siyang ilapit ko lang sa'yo. And then ito, yung parang pinaka-joystick na to. Bababa ko lang yan sagad. And then once masense niya na merong meron siyang lalandingan na kamay, yan, makakapag-land siya ng safe. Okay, kung gusto mo naman mag-FPV pero ayaw mo yung merong nakaka-irritate na nakamount sa ulo mo na goggles na to, pwede mong ma-view yung nakikita ng FPV goggles gamit tong tablet or phone. Kukunik mo na siya via Type-C. Tapos pwede ka na rin magpalipad. Okay, double tap, start motor, then hold. Tapos ito na yung FPV niya. Ako personally, para mas type ko tong ganitong style na magpalipad. Kasi pag naka-goggles ka, talagang pagpapawisan yung mukha mo. Although, ang kagandahan dito sa may DJI goggles, meron siyang feature na tinatawag na parang defogger. I think, ipopost natin to. Kung pinindot mo tong orange na to, magpo-post yung drone mo. Yan, mag-hover lang siya dyan. And then, dito sa may taas, goggles defog. So, mag-on yung mga fan dun sa may goggles mo. Tapos, yan, hindi napapawisan yung mata mo. Okay, so pag pinindot ko ulit tong orange, wala yung pagkakalock niya. And then, tuloy ang pagpapalipad. Okay, pero gamit tong motion controller na to, pwede mo pa rin naman magawa yung shot na ginawa ko tulad kanina. Ayan, kailangan mo lang i-combine tong pinaka-joystick niya para nakatingin siya doon sa subject mo. And then, tatapat mo lang yung pinaka-circle doon sa subject. Ayan, tulad yan. Ito na yung equivalent doon sa shot na ginawa ko kanina. Yung parang naka-circle. Okay, so yun lang naman guys. Sana nagustuhan nyo itong video yung ginawa ko. Medyo dumadami na yung guest nila kaya mag-start na ako mag-picture dito. Kung meron kayong mga tanong about dito sa DJI Neo 2, comment nyo lang dyan sa comment section. Tatry kong sagutin yung mga tanong nyo. At syempre kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo dyan. Andyan lang naman sa baba. Libre lang naman ang pagpindot dyan. Sige, sobrang makakatulong yan sa aking YouTube channel. Thanks so much sa panonood. Kita-kits tayo ulit.